Nagsimula ang kwento sa isang academy na may pangalan Valhalla. Marami ang nagnanais makapasok sa academy subalit sa bawat 500 aplikante ay kadalasan isa lamang rito ang natatanggap kaya naman kaunti lang ang nakakagraduate sa academy. Matindi at nakakabasag ng bungo ang kompetisyon ng mga estudyante at ipapakita dito ang malaking kulungan ng gagamba na meron mga estudyante. Nagpapakitang gilas habang nakikipaglaban sa ibang estudyante para ipakita ang kanilang mga kakayahan sa pagpapadala ng kaluluwa kay San Pedro. Pinapanood ng instructor na si Lee Sanchul alias Gurang ang mga estudyante para mabigyan sila ng karampatan puntos para sa kanilang mga abilidad. Lumapit ang isang lalaki na mababakas sa kanyang itsura ang pagiging marites. Dahil nga chismoso siya, sinabi din agad nito na madami ang mga magagaling na estudyante ngayon. Ang pangalan ng chismoso ay si Yumin Jul, ang susunod na mamumuno sa pamilyang Yusin. Ito naman si Yu So-yun ang pamangkin ni Yumin. Mataas ang inaasahan ng pamilya Yusin sa dalaga dahil sa murang edad kaya na ni So-yun magpadala ng kaluluwa kay San Pedro sa ilan atake lang nito. Natanong ng matanda ang iba pang abilidad meron si So-yun na mabilis naman sinagot ni Yumin na may halong angas sa muka. Na si So-yun ay meron kakayahan makipag-usap sa Guardian Constellation ng kanilang pamilya. Nagulat naman ng sobra si Tatang sa kanyang nalaman na kakayahan ni So-yun na makipagkwentuhan sa Guardian Constellation. Pinapakita ang 5 bituin na simbolo ng 5 malalakas na angkan na taglay ang 5 Guardian Constellation. Madalas ang isang mandirigma na merong kontrata sa isang Guardian Constellation ay makakatanggap ng kakayahan at abilidad na mas malakas sa ibang pamilya. Ang 5 angkan na nabiyayaan ay tinatawag na Sword God ng pamilyang Yusin, Spear Saint ng pamilyang Jiangsan, Dao King ng pamilyang Choi Jin, Fist King ng pamilyang Osun, at Bow God ng pamilyang Dojon. Nasabi na lang ni Tatang na ang 5 malaking pamilya na naambunan ng grasya mula sa Guardian Constellation ay magkakaroon ng malaking advantage sa mga hindi nabigyan ng grasya. Nasabi din ni Tanda na ibang usapan din ang nabigyan ng grasya mula sa Guardian Constellation. At sa direktang nakikipag-usap sa mismong Guardian Constellation na pwedeng direktang makakuha ng maangas na kontrata. Binuksan na din ni Tatang ang kanyang secret TV para panuurin ang magaganap na unang laban. Matatanaw agad si So-yun na handang-handa ng sumibak ng kalansay. Ipinakita din na 17 taon pa lang si So-yun, single at lahat ng kanyang manliligaw ay nasa kabilang buhay na. Ang makakalaban naman ni So-yun ay si Kim Go-yuk 17 taon gulang, walang jowa at nananatili pa din birhen. Agad naman napansin ni Tatang ang kalmadong aura ng dalawang kalahok. Nasabi naman ng bida-bida sa tabi ni Tatang na tingin niya ay natanggap na ng binata na matatalo siya at hindi magtatagal ay makikita na niya sa langit ang mga yumao niyang kamag-anak. Pero ang hindi nila alam inaantok lang si Kim Go-yuk. Naghahanda na ang dalawa habang nagsisimula na din bumilang ang announcer. Makikita sa itsura at mata ni So-yun na excited na siyang humiwa ng katawan ng tao at di na din nagtagal ay nagsimula ng sumugod si So-yun kasabay ang pagpapalabas ng kanyang asul na aura. Na agad naman binalot na parang gift wrapper ang kanyang espada. Na nagpapahiwatig na meron siyang magandang regalo para kay Kim Go-yuk. Namangha naman si Tatang sa kanyang nakitang atake mula kay So-yun. Nasabi din ni Tatang na nangangahulugan na mahusay na si So-yun sa pag-control ng kanyang mana. Sa bilis ng galaw ni So-yun, hindi pa man nakakagalaw ang binatilyo ay malapit na sa kanyang humambalos ang regalo ni So-yun. Hanggang sa sobrang lapit na sa mukha ni Kim Go-yuk ang liwanag ay pasimpleng ngumiti si Kim Go-yuk at mapapansin sa kanyang mata ang masamang balak na kanyang gagawin kay So-yun. Nagulantang naman ang mga ulupong sa kanilang nasaksihan. Dahil sa isang iglap ay nakahandusay na si So-yun na parang napuyat ng ilang araw dahil sa himbing ng pagkakatulog nito. Inannounce na din ang pagkapanalo ng ating bida. At nasabi na lang nito na makalipas ang 300 taon bakit sobrang hina ng mga tao sa panahon ngayon. 300 taon na ang nakakalipas. Pinakita ang labanan ng dalawang nilalang na si Borche alias Destroyer at si Kim Hyun-ho alias Martial God. Parehas na silang nagtamo ng malubhang sugat dahil sa kanilang matinding harutan na ginawa sa loob ng tower. Tuwang-tuwa naman si Borche sa naging laban nila. Habang nakangiti ito. Ibinuhos na ni Martial God ang huling lakas na meron siya para tadyakan ang bungo ni Borche.
Naging sanhi naman ito ng agarang pagkalaho ng ulo ni Borche na nangangahulugan din ito ng pag-uwi sa impyerno ni Borche alias Destroyer. Lumabas ang abiso na nagsasabi kay Kim Hyun-ho alias Martial God na matagumpay niyang naipadala si Borche sa impyerno. Dahil din dito napigilan ni Kim Hyun-ho ang pagkawasak ng buong mundo. At hindi na din nagtagal nagsimula ng gumuho ang tore kung saan namamalagi si Borche. Naramdaman na din ni Kim Hyun-ho na malapit nang masira ang tore. Dahil nanghihina na din siya ay wala na siyang sapat na oras para pa makalabas sa tore. Hindi din nagtagal na bagsakan ng malaking tipak ng semento ang kanyang bunbunan hanggang sa matabunan at malibing na siya sa loob ng tore.